Look, I wasn't trying to scare you. Maniwala ka sa akin. Wala akong masamang plano. Everyone in my family knows about our son. And they want to meet John. Wala silang masamang intention. No! Hindi ako papayag, Josh! Sigaw ko. Ang takot ko'y biglang napalitan ng galit. There's a lot of tension in my chest. I can barely keep my breath and my knees are shaking. Agad ko siyang tinalikuran para kalmahin ang sarili, ngunit kahit anong pilit ko ay hindi ko magawang pigilan ang emosyon. Please, Aliyah, pakinggan mo muna ako. How dare you! Malakas na sigaw ko sa kanya nang harapin ko siya. Napigilan siya at nanlalaki ang mga mata nang makita ang galit na nakalatag sa aking mukha. Hindi ko na napigilan pa ang sarili. Nilapitan ko siya at pinagbabayo sa dibdib. How dare you, Josh! Akala mo ba ganun lang kasimple ang hinihiling mo, ha? Ilang taon kang wala. Wala ka sa buhay namin pagkatapos ngayon hihilingin mong maging parte ng buhay ng anak ko. Kayo ng pamilya mo? Sabihin mo sa pamilya mo na ang kakapal na mukha nila. Wala silang karapatang makilala ang anak ko. Sigaw ko habang umiiyak. Josh tried to stop me ngunit hindi ako nagpaawat. Hanggang sa hinuli niya ang mga kamay ko at niyakap ako. Nang mapagod ay agad akong kumalas sa kanya. Pakiramdam ko'y naubos ang lakas ko at napasandal na lang ako sa pinto. My eyes are welling up with tears. Sobrang sama na loob ko sa sinasabi niya. Yes, this is how I really feel. This is the reason I don't want him to find out about John. I don't want to have to deal with this feeling again. I despise him and I hate his family but I didn't get the chance to tell him. O mas tamang sabihin na sinarili ko lang ang nararamdaman noon. Ngayon ay wala ng dahilan pa para pigilan ko ang sarili ko. Aliyah, please. This isn't about us anymore. It is all about our child. Please let me support him. Gusto ko din siyang makilala. Even his voice is trembling, as though he is about to burst into tears. Sinulyapan ko siya at tama nga ang hinala ko. His eyes are wide and pleading as he stares at me. I'm sorry for causing you so much pain. No, Josh. Hindi pa rin ako pumapayag. Matigas na sagot ko. Tigilan mo ng pagpunta dito. Gulo lang ang dinadala mo sa akin at I understand. You have every right to be mad at me. Pero hindi ko naman alam noon. I hate to bring it up again. But we are in a difficult situation at that time. Hindi ko rin ginusto ang mga nangyari. Pakiusap niya pa rin. Tama na, please. Hindi ko alam kung mapagbibigyan kita sa gusto mo. Hindi mo ba naiisip na magiging komplikado lang yung sitwasyon mo? You're getting married. At hindi magandang idudulot sa relasyon mo kay Melody kapag nalaman yan tungkol kay John. Please leave. Hinahapong sagot ko. I know I am being selfish. Totoong may karapatan siya kay John pero ayoko nang isipin iyon. Nang sulyapan ko siya, ay nakatitig lang siya sa akin. Malinaw na nasasaktan siya ngayon. How did we end up like this? Mas mabuti pa noong wala siyang alam dahil nakakaya kong itago ang nararamdaman. Hindi tulad ngayon na nauungkat na naman ang lahat ng sakit na ayoko na sanang balikan. Kay tagal niya akong tinitigan, para bang sinasariwa niya sa isipan ang nakaraan namin. His handsome face showed a range of emotions. I could feel his anguish and sadness. Tumungo ako para iiwas ang mga mata. Aliyah. Maya-maya'y tawag niya sa akin. Hindi ko siya tiningnan. Nanatili lang akong nakatungo. I respect you as the mother of my child. I promise not to do anything that will offend you. Seryoso niyang sambit. Hindi ako umimik. Buo na ang desisyon ko. Hindi ako susugal na muli. Ilang pangako ba ang binitawan niya sa akin noon? Narinig ko ang pagbuntong hininga niya. Aliyah, I won't do this if I wanted to hurt you. Just give me a chance. Gusto kong makilala ang anak ko. Pag-isipan mo sana mabuti. Alam kong wala ako ng matagal na panahon sa buhay niyo and I regret it. Hindi ko din alam kung tama ba ang nararamdaman ko ngayon. Wala akong kaalam-alam na may anak tayo but I don't blame you. Hindi ko rin ginusto nangyari sa atin. I feel like I was the one to blame. But I don't know. Nasaktan din ako. Naiiyak niyang sagot.
His voice cracked and he looked totally confused. This is the first time I saw him like this since meeting him again. Noon ay para bang wala siyang emosyon, pero ngayon ay nakikita ko ang damdamin na kanyang itinatago. We are both victims of our circumstances. Muli kong ipinilig ang ulo. No, hindi ako magpapadala sa mga ipinapakita niya. Nakapagdesisyon na ako, Josh. I won't let you meet my son. No, leave. Tinalikuran ko na siya at tinungo ang pinto ng aking unit. Hindi na ako nag-abalang lingunin siya. Pumasok ako sa loob ng apartment ko at isinara ang pinto. My heart is aching. Hindi ko na siya sinilip kung nandoon pa ba siya. Aaminin kong naaawa ko sa kanya pero mas mahalaga sa akin ang tahimik na buhay. Dumiretso na ako sa kwarto ko at napapagod na nahiga sa kama. Suddenly, I felt so drained, like all my strength has left me. Dealing with Josh is so tiring. Mabuti na lang at Biyernes ngayon at wala akong pasok bukas. Hindi ko na malaya na nakatulog na ako. Hindi ko na rin alam kung naghihintay pa ba si Josh sa labas ng aking unit o umalis na rin siya agad. Nagising na lang ako kinabukasan sa pagkalam ng aking sikmura. Hindi ko na nagawang magpalit ng damit kagabi. Mabilis ako naghanda ng agahan at matapos kumain ay nagtungo ko sa banyo para maligo. Katatapos ko lang magbihis nang makarinig ako ng mga katok sa pinto. Sino na naman kaya ang kay aga bumisita sa akin dito? Nagtatakang tinungo ko ang pinto at binuksan iyon. Napangangako ng mapagmasdan ang babae na siya kong bisita. Hi, Aliyah. Nahihiyang bati niya. Melody? Kahit sa panaginip ay hindi ko inisip na makakaharap si Melody. Kaya naman labis ang pagkagulat ko ngayon na nandito siya sa apartment ko. Bigla ang malakas na pagkabog ng aking dibdib. Siya ang babaeng pilit kong iniiwasang tingnan. Sa tuwing nakikita ko siya, nanunumbalik sa akin ang sakit ng paghihiwalay namin ni Josh. Ipinapaalala niyang nakamove on na si Josh, habang ako'y patuloy pa ring naniniwalang walang magmamahal sa akin. Ano naman kaya ang pakay niya sa akin? Simula noong nakita ni Josh, si John, pulos na lang kaba at takot ang aking nararamdaman. Hindi na ako magtataka kung isang araw ay magkasakit na ako sa puso. Aliyah, right? Paniniyak niya. Pinagmasdan ko ang babae sa aking harapan and I can feel her hesitation too. Oo. Bakit? Tanong ko kahit pa nga may ideya na ako sa ipinunta niya dito. Mas lalo ko napansin ang pag-aalangan niya sa tanong ko. Humugot muna siya ng malalim na hininga pagkatapos ay inilibot ang mga mata sa kabuuan ng aking apartment na para bang may hinahanap siya. Nang mapagtantong solo ko, ay muli niyang itinuon sa akin ang mga mata. Can I talk to you, Aliyah? She smiled at me but her eyes were lifeless and dull. Nababasa ko ang lungkot niya kahit papilit niya yung ikinukubli sa kanyang mga ngiti. Hindi ko inaasahan ang pagpunta niya dito at hindi ko alam kung paano ko siya kakausapin. Gayunpaman ay nagpaunlak ako sa hiling niya. Sure, tuloy ka. Aya ko sa kanya. Agad naman siyang pumasok sa loob ng aking unit at naupo sa dining chair na siyang tanging maayos na upuan. Pasensya ka na, wala pa akong mga gamit dito. Tungkol saan nga palang pag-uusapan natin? Diretso kong tanong dahil ayoko na magpaligoy-ligoy pa. Kanina pa nagwawala ang puso ko sa kaba sa biglaan niyang pagpunta dito. Hindi ko alam kung paano niyang nalaman ang address ko. Naging mailap ang mga mata ni Melody. Her eyes were fixed on the ground as she avoided my gaze. Alam ko na tungkol sa inyo ni Josh. Pabulong na sambit niya. Napatuwid ako ng upo dahil sa narinig. Kahit pa alam ko nang ito ang sasabihin niya ay hindi ko pa rin mapigilang kabahan. Nanitigan ko siya na noon ay nakatungo. Pilit kong binabasa ang nararamdaman niya. She looks so down, like she is grieving. And I don't know why I felt guilty kayong wala naman akong ginawang mali. Nang sulyapan niya ako ay mas lalo akong nakonsensya nang makita kong nangingilid na ang kanyang luha. Kitang-kita ko ang sakit na nakalatag sa kanyang mga mata at nauunawaan ko siya. Umabot sila ni Josh sa puntong magpapakasal na sila ngunit sa kanya natuklasan ang tungkol kay John. Pero wala akong kasalanan. Alam ko na wala akong kasalanan. When it comes to Josh, why do I feel like I'm always in the wrong? Sinabi na pala ni Josh sa'yo. Sambit ko. Sinulyapan niya ako sa malungkot na tumango. Ramdam kong pinipigilan niyang umiyak sa harap ko.
Mahigpit ang pagkakahawak niya sa laylayan ng kanyang dress kaya nagtataka ko siyang pinagmasdan. Ano bang problema niya? Josh told me everything. Kung paano kayo nagkakilala. Hanggang sa nagsama nga kayo. Her voice cracked and I can tell she's hurting. Nauunawaan ko nakaraan niyo, Aliyah. I really do. Anya na parang mas kinukumbinsi pa ang sarili kesa sa akin. Hindi ako makaimik dahil hindi ko alam kung ano ang patutunguhan ng aming pag-uusap. Mahal ko si Josh, Aliyah. Sobrang minahal ko siya dahil sa kanya ko lang naramdaman ang mahalin. And last night, he asked me kung kaya ko bang tanggapin na may anak kayo. He said he is willing to let me go. Bakit? Bakit ganun ang sinasabi niya? Tuluyan ang kumawala ang mga luha niya. Hindi ko alam kung ano isasagot ko. Matagal ako nakatingin sa kanya habang umiiyak siya. Melody, wala naman akong planong manggulo. I'm sorry. No, Aliyah. Wala kang dapat nahingi ng tawad. Maagap niya ang putol sa sasabihin ko. Ayoko magkaroon kami ng hindi pagkakaintindihan ni Josh. Mahal na mahal ko siya at may pakiramdam ako. Unti-unti kaming nasisira dahil sa sitwasyon natin. Melody, naguguluhang sambit ko. Ano ba talagang gusto niyang sabihin sa akin? Hindi ko kaya, Aliyah. Hindi ko kaya na maghiwalay kami pero bakit pakiramdam ko unti-unti na niyang inilalayo ang sarili sa akin? Bakit pakiramdam ko siya na ang kusang bumibitaw? Umiiyak na tanong niya. Mas lalo akong naguluhan. Wala akong maisip na isagot sa kanya. Bakit sa akin niya sinasabi ito? Bakit sa akin siya nagtatanong wala naman ako maitutulong sa kanya? Nagulat pa ako nang bigla niya akong hawakan sa kamay at nagmamakaawa ang mga mata. Aliyah, please. Alam ko sobrang naguguluhan si Josh ngayon. He's shutting himself down from everyone around him. Pumunta ako dito para sabihin sa'yo na ayos lang sa akin. Tanggap ko ang sitwasyon niyo ni Josh. Aminin ko sobra ako nasasaktan pero tanggap ko na may anak kayo at habang buhay na kayo magiging parte ng buhay ni Josh. Ako na sana makikiusap sa'yo. Please give him a chance. Kung ako lang ang inaalala mo, I am here to tell you that I will accept John. Sabihin mo kay Josh na maayos na lahat at pumapahayag ka nang makita niya si John, please. Simula na isang araw, pulod siya na lang. Ang laman ng isip niya. Ayoko makasagabal sa mga gusto niya kaya ako na nakikiusap sa'yo. Napanganga ako sa pakiusap niya. Mula sa loob na binawi ko ang kamay buhat sa pagkakahawak niya. Melody, hindi ganoon kadali ang sinasabi mo. Aliyah, please. Ako mismo nakakita kay Josh noong mga panahong bagsak siya. Sobra din siyang nasaktan sa paghihiwalay niyo at bumabalik na naman siya sa ganoon. Wala kang alam sa sakit na pinagdaanan niya. Wala ka ding alam sa mga pinagdaanan ko. Napataas na ang boses ko. Natigilan siya at mataman akong pinagmasdan. Marahil ay hindi niya mapaniwalaan na sumisigaw ako. I know. I'm sorry, Aliyah. I am not here to invalidate your feelings. Sambit niya. Pero pag-isipan mo mabuti. Huwag mong alisan ng ama ang anak mo. Hindi ko na napigilan ng inis. Hindi ako ang nag-alis ng ama sa anak ko. Sigaw ko. Then who? Malumanay na tanong niya. Josh wanted to be a part of your son's life, Aliyah. Please, bigyan mo ng pagkakataon si Josh. Ako na nakikiusap sa'yo, please. Matiim ko siyang tinitigan at hindi ko na itinago ang galit sa mga mata. Wala kang kinalaman sa sitwasyon namin ni Josh. Wala kang alam sa nararamdaman ko kaya umalis ka na lang, Melody. I don't need your opinion. At wala akong pakialam kung tanggap mo man si John o hindi dahil hindi ako pumapayag na maging parte kayo ng buhay niya. Aliyah, makinig ka sa... Alam ko kung bakit ka nandito, Melody. Huwag mo nalukuhin ang sarili mo na kunwari mabuti at concern ka sa anak ko pero ang totoo, natatakot ka lang na masira ang relasyon niyo ni Josh. Pwede bang huwag mo na akong idamay sa gulo niyo? Matapang nasagot ko. Pumikit si Melody para kalmahin ang sarili. I am sorry, Aliyah. Alam ko hindi dapat ako nagpunta dito. Akala ko lang kasi makukumbinsi kita. Believe me,
Para din kay Josh at Janito. I am sorry. Sagot niya. Tumayo na siya at dinampot ang dalambag. Aalis na ako. Pag-isipan mo sana mga sinabi ko, Aliyah. Hindi na ako sumagot. Ang tanging gusto ko lang sana hindi na sila makasalamuha pa. Ngunit bakit parang ang hirap? Sa isang banda ay alam kong may punto si Melody, ngunit mas nananaig sa akin ang takot at galit. Natatakot ako na baka isang araw magising na lang akong wala na akong karapatan sa sarili kong anak. Hindi ako papayag. Matagal nang nakaalis si Melody sa harapan ko, ngunit nanatili lang ako sa aking pwesto. Pakiramdam ko'y naubos ang lakas ko sa naging pag-uusap namin. Wala akong kakayahang kumilos. Gusto kong magalit kay Josh. Ano ba ang gusto nila mangyari? Makuha nila si John? Ipapakilala niya si Melody sa anak ko para ano? Sila ang kilalaning magulang ng anak ko? Namalayan ko na lang na umiiyak na ako sa inis. Pero sa isang banda alam kong may punto si Melody at yun ang mas ikinaiinis ko. Natigil ako sa pag-iyak nang may tumawag sa akin buhat sa labas. Agad kong pinunasan ang luha at tumayo para buksan ang pinto. Bumungad sa akin si Jade na naghihintay sa akin. Hi! Nakangiting bati niya. Jade, pasok ka. Naiilang na ayaw ko sa kanya. Baka mahalata pa niya na kagagaling ko lang sa pag-iyak. Agad naman siyang pumasok sa unit ko. She's dressed in a sports bra and sweatpants. Mukhang galing siya sa pagjo-jogging. How are you, Aliyah? Bigla ay baling niya sa akin. Okay lang. Bakit napadaan ka? I went for a morning jog at naisipan ko nang dumaan dito. Paliwanag niya. Walang anuman na naupo siya sa dining chair ko saka ko tiningnan sa mga mata. I am worried about you. Nagulat ako sa sinabi niya. Pinagmasdan ko siya at mukhang nagsasabi naman siya ng totoo. Malinaw na nakalatag sa mukha niya ang pag-aalala. Oo nga pala at pareho kami ng sitwasyon. Okay lang ako, Jade. Sagot ko ngunit hindi ko na itago ang lungkod sa aking boses. Batid kong nahalata niya iyon. Humugod siya ng malalim na hininga saka muling nagsalita. I know you're not okay. That's why I came here. Ganyan din ako noon. Alam kong hindi ko maitatanggi kay Jade ang tunay kong nararamdaman. I know she's in the same boat as me. Kung may makakaunawa man sa aking nararamdaman, walang iba kundi siya iyon. Thank you, Jade. Magulo lang talagang isip ko ngayon. Gustong makilala si John ng ama niya at hindi ko alam kung tama ba ang desisyon kong hindi pumayag. Pag-amin ko, nanlalaka mga matang tiningnan ako ni Jade. Huwag kang pumayag. Wala siyang karapatan sa anak mo. May kataasan ang boss niya. Nang sulyapan ko siya ay kunot na kunot ang noon niya. Alam ko, sinabi ko sa kanya iyon pero kasi ako ay nagtago sa kanya ng kondisyon ko noon. Hindi niya alam na buntis ako. Hindi ko na naiwasang hindi magkwento kay Jade ng sitwasyon namin ni Josh. Aliyah, I know you won't hide your son from him unless you have a good reason. Perhaps he did something wrong. Sagot niya. Para bang sigurado siya sa sinabi. At tama siya. Hindi ko naman itatago kay Josh ang tungkol sa anak namin kung hindi niya ako hinayaang umalis noon. In fact, siya pa nga ang nagtaboy sa akin. Malinaw pa rin sa alaala ko noong nakikiusap ako sa kanya na pakinggan niya ako. Pero aaminin kong kahit papaano ay apektado ako ng mga sinabi ni Melody. Tama nga bang ako ang magdesisyon para kay John? Kung lumaki siyang walang ama, ako ba ang sisisihin niya? Paano kapag nalaman niya nakiusap sa akin si Josh, pero kung umaayaw na magkakilala sila? Maintindihan ba niya ako gayong wala siyang kasalanan? Hindi niya kasalanan na nagalit sa akin si Josh. Bukod doon alam kong kayang ibigay ni Josh kay John ang mga bagay na hindi ko kayang ibigay. Aliyah, untag sa akin ni Jade. Nakatitig siya sa akin at alam kong kahit hindi ko sabihin ay alam niya ang tumatakbo sa isip ko. Hindi totoong wala akong asawa. Bigla ay pag-amin niya na ikinakunot ng noo ko. I am actually married and still married to my loving husband. She said, sarcastically. Hindi din niya alam na buntis ako noong maghiwalay kami. I tried everything to save our marriage, but he eventually cheated on me. Kung kailan akala ko'y nagkakaayos na kami, saka ko nalaman na niloloko pala niya ako, na may babae siya. Itinabuhi ko siya, at ang gago ay umalis nga. Ang dali lang sa kanyang iwanan ako at noong nalaman niyang nagkaanak kami, saka nakikiusap na makilala ang anak niya. Natural hindi ako pumayag. Hindi ako papayag dahil para sa akin ay burado na siya sa buhay ko.
Matigas na sagot niya habang nakatitig sa akin. Samot-saring emosyon ang dumaan sa maganda niyang muka habang nagkukwento. But she appeared to be firm in her decision. Sana'y ganoon na lang din ako. Sana'y kasing tigas niya ako. Nakatingin pa rin siya sa akin at hindi ko alam kung ano ang dapat kong isagot sa sinabi niya. Waring napansin niya ang pagkailang ko kaya nilapitan niya ako tinapik sa balikat. Maniwala ka sa akin. Protect your peace, Aliyah. Magugulo ka lang ng mga walang kwentang mga lalaki iyan. Wala sa loob na tumango ako. Tama si Jade. Una pa lang ay alam kong gulo lang ang dala ni Josh at ngayon nga ay maging sa Melody nang hihimasok na sa sitwasyon namin. Hindi ko lang may paliwanag kung bakit may parte sa utak ko na nagsasabing dapat kong isantabi ang personal na damdamin at gawin ang mas makabubuti para kay John. Para bang may bumubulong sa akin na mali ang desisyon ko ipagdamot siya kay Josh na dapat hayaan ko si John na makilala ang ama niya dahil labas siya sa gulo namin ng ama niya. Salamat, Jade. Sambit ko kahit paan totoo'y magulong isip ko. Kung susundin ko lang ang gusto ko, pipiliin kong lumayo. Tulad noon dati. Ngunit ngayon ay hindi ko maipaliwanag kung bakit ako nakukonsansya. I am here, Aliyah. Pwede mong i-share sa akin ang mga problema mo. Kapag pakiramdam mo'y parang sasabog ka na sa sama na loob, maintindihan kita. Let's hang out sometime? Aya niya sa akin. Sure, sabihin mo lang kung kailan. Sagot ko. Hindi ko maiwasang mapahanga sa kanya. Alam kong ginagawa niya ito dahil alam niya ang bigat na pinagdadaanan ko at nakakahanga ang kabaitan niya. Malawak siyang ngumiti at hindi ko naiwasang mapansin ang ganda niya. Kung titingnan ay para bang wala siyang dinadalang problema at sama ng loob. Siguro naka-move on na siya sa nangyari sa kanya. If you think I'm strong, you're mistaken. May mga gabing umiiyak pa rin ako. I feel like I'm wasted. I feel like I wasted my life on someone who didn't deserve it. Anya na tila nahulaan na sa isip ko. It is difficult to move on from a failed marriage, Aliyah. Anyway, ayoko nang dagdagan ng stress mo. Hamas ko dahil may music lesson pa si Lauren. Dumaan lang talaga ako para kumustahin ka. Nahulaan ko nang si Lauren ay ang anak niya. Salamat, Jade. Sambit ko. Nagpalitan muna kami ng number saka siya lumabas ng apartment. Naiwan ako nag-iisip kung ano ba ang gagawin ko sa sitwasyon namin ni John. Kaya ko bang gayahin si Jade at panindigan ang desisyon ko? Hanggang sa dumating ang Lunes ay hindi na naalis ang pag-aalala ko. Para akong baliw na palagi nakabantay sa pinto ng aking apartment. Natatakot ako na anumang oras ay magpakita na naman sa akin si Josh o si Melody o sino man sa pamilya niya. Panay din ang tawag ko kay nanay at ate para kumustahin si John. At dahil sa pagkabalisa ay kanina pa ako nagkakamali sa trabaho. Aliyah, the file. Kalmado pero madiin ang boses ni Sir Luke. Saka ko lang napansin ang kamay niya na naghihintay na iabot ko sa kanya ang file na hinihingi. Nang tingnan ko siya ay nabanaag ko ang inis niya ngunit pilit niya yung itinatago dahil nasa meeting kami ngayon at kaharap ang kanyang mga kliyente. Here, sir. Sagot ko sabay abot noong isang folder na naglalaman ng mga mechanical plans. Binuklat niya iyon at napakunot ang noon niya nang makita ang laman noon. This is not the file I am asking. Tipid niya ang sagot at mas lalo kong kinabahan. Tiningnan niya ako at nakita ko kung gaano na kadilim ang anyo niya. Patay. Galit na siya. Sorry sir, kukunin ko lang po sa table ko. Sagot ko saka mabilis na tumalikod at lumabas ako ng opisina niya at tinakbo ang folder na nakapatong sa table ko. Bakit ba maling file ang nadala ko? Pagbalik ko'y kausap ni Sir Luke ang kliyente niya pero agad na napasimangot pagkakita sa akin. Mas lalo akong hinapo sa kaba nang makita ang reaksyon niya. Here, sir. Inabot ko sa kanya ang file at nang makita niyang tama na iyon ay hindi na niya ako tinapunan ng tingin. Nakinig lang ako sa pag-uusap nila noong kliyente hanggang sa magpaalam ang mga ito. Goodbye, Mr. Verde. Goodbye, ma'am. Sir, my staff will contact you. Nakangiting paalam ni Sir Luke. Tumango ang mga kausap niya saka nagtungo sa pinto ng kanyang opisina. What is wrong with you? Galit na baling agad niya sa akin pagkasara ng pinto ng opisina niya. Napapit lang naman ako sa takot dahil sa lakas ng boss niya. Sorry sir. Mahina sambit ko. Paano ko ba ipaliliwanag sa kanya ang lahat? If you continue to be like this, I will be forced to fire you. Pagbabanta niya. Gulat na napatitig ako sa galit niyang mukha. Napakabigat na ng pakiramdam ko at alam kong anumang oras ay sasabog na ako. Sorry, sir. Kasi naguguluhan ako.
kunin niya ang anak ko. Sa halip ay bulong ko sa kaitinuon ng mga mata sa sahig ng kanyang opisina. Nakakahiya. Alam kong para akong baliw dahil ano ba naman ang pakialam niya sa personal kong buhay. Pero hindi ko na mapigilan ang maiyak. Kailangan ko ng makakausap, ng mapapagsumbungan. Mabuti pa itawagan ko si Jade. Sorry, sir. Alam ko naman. It's okay. Bigla ay putol niya sa sinasabi ko. Gulat na napasulyap ako sa kanya. Napansin kong mataman siyang nakatitig sa akin at nawala na ang kanina ay galit niyang reaksyon. Ramdam ko ang pagkailang niya at makailang beses siyang umayos ng pwesto bago muling nagsalita. You're free to tell me what happened. Say, you want to go out to dinner with me? Tell me your story. Ako naman ang napanganga sa sinabi niya. Inaaya ba niya akong lumabas? Ano nangyayari sa kanya? Bakit bigla'y bumait siya at naging interesado pa sa buhay ko? Hindi ako mapakali habang kumakain kaharap sa Sir Luke. Nahihiya ako na tanggihan siya kaya sumama ako sa kanya na mag-dinner kami. Baka bilang boss ko ay concern lang siya sa akin at gusto niyang unawain ang sitwasyon ko. Ngunit ngayon na nandito na kami sa mamahaling restaurant ay saka naman ako nagdalawang isip. Hindi na ako sigurado kung handa ba ako magsabi sa kanya ng sitwasyon ko. Nakakailang din ang mga tingin niya sa akin. Ramdam ko na may nais siyang sabihin o itanong sa akin ngunit pinipigilan niya ang sarili. Don't you like the food? Nagtataka niyang tanong. Medyo busog pa po kasi ako. Pagdadahilan ko. Nagdududa ang ting ipinukol niya sa akin. Maya-maya ay nagbuntong hininga siya at animoy napapagod na napasandal sa upuan. Ako naman ay tumungo at itinuon ang mga mata sa pagkain sa aking plato. Aliyah. Mahinang tawag niya sa akin dahilan para mapatunghay ako sa kanya. Sabi mo kanina ay may gustong kumuha sa anak mo? Simula niya. Nakagat ko ang ibabang labi. Mukhang hindi ko na may iwasan ang mga tanong niya tungkol sa sinabi ko kanina. Wala po yun, Sir Luke. Ang ama po ng anak ko tinutukoy ko. Pag-amin ko. Casey. Sagot niya. Saglit na namayani ang katahimikan sa pagitan namin. Mas lalo ako nailang. Maging si Sir Luke ay halatang hindi alam kung ano ang sasabihin. Sir, Aliyah, my situation is similar to that of your child's father. Halos panabay kaming nagsalita at pareho din kaming natigilan. Magulo po ang sitwasyon ko, sir. Galit sa akin ang ama ng anak ko at napilitan akong umalis. Kaya nagawa kong ilihim sa kanya ang tungkol sa anak namin. Natigilan si Sir Luke sa sinabi ko. Pinakatitigan niya ako. Maya-maya'y pumikit siya at napahilot sa noo na para bang may naalala siya sa kwento ko. I'm in a much more dire situation. Bulong niya. Noon ko lang naalala ang kwento sa akin ni Miss Monica. Oo nga pala at may anak si Sir Luke at hindi siya pinapayagan ng asawa niyang makita ang bata. Yun ba ang dahilan kaya inaya niya ako lumabas ngayon? I have a child with my ex-wife. Or should I say wife, since we're still married. Hindi niya ako pinapayagan lumapit sa anak namin. Kwento niya. Iniwasan kong tingnan siya. Paano ba ako magre-react? Hindi niya alam na naikwento na sa akin ni Miss Monica ang tungkol sa personal na buhay niya. Dahil wala akong maisip na sabihin ay dumampot ako ng tubig para uminom. I'm sure Monica has already told you about my personal life. Sugulat ay nasamid ako. Halos pagtinginan ako ng mga kasamahan naming kumakain dahil sa pag-ubo ko at nang sulyapan ko sa Sir Luke ay bahagya siyang nakangiti. Habang nakapanood sa akin, nanlaki ang mga mata ko nang mapagmasdan siya. Ngayon ko lang siya nakitang nakangiti. Yung tunay na ngiti, hindi yung formal na ngiti na ipinapakita niya sa mga kliyente niya. At mas lalo siyang gwapo kapag ganitong nakangiti siya. Kung bakit naman kasi palagi siyang nakasimangot. Sir, hindi naman. Wala naman sinabi sa Miss Monica. Pagsisinungaling ko. Oh, come on. Anya na hindi naniniwala. Napailing pa siya saka umayos ng upo. Bigla ay naging seryoso siyang muli. That is, however, why I invited you to dinner with me. Gusto ko malaman ang rason mo. Why are you so hesitant to introduce your son to his father? Maybe this will help me understand my wife. Ex-wife. I'm sorry, but I'm not sure how to address her. Napatitig ako sa kanya na noon ay kunot noong nakamasid din sa akin. Seryoso ba siya? Sa akin talaga siya nagtatanong? Come on, tell me.
What are your reasons? Bakit ayaw mong makilala ng anak mo, ang ama niya? Masamang tao ba siya? Babaero? Sugalero? No, of course not. Maagap na sagot ko. Agad kong naitutup ang kamay sa bibig ng mapagtanto ang naging reaksyon ko. Si Sir Luke naman ay naliit ang mga mata at may laman anting ipinukol sa akin. I mean, mabuting tao naman siya. So anong problema? Bakit ayaw mong makilala siya ng anak mo? Tanong ulit niya. Shit, ano bang mga dahilan ko? Anong meron at parang nawawala lahat ng rason ko? Sinulyapan ko ang kaharap na noon ay naghihintay na ng sagot ko.